Okay, so ayan. Nabuksan ko na, no? At yun, pakita ko lang sa inyo, no? Yung wirings niya. Ito yung status. Ito yung from main socket ng ignition coil. At tingnan nyo, bugkusan talaga, no? Duktong-duktong. Oh, bugtong-bugtong, bugkusan. Ayan, no? Puro papuntang relay. Papuntang voltmeter, papuntang DL o whatsoever kung ano yung kinabit. Dito lahat kinuha ang supply. Sa orange, ayan. So ngayon, bakit binubuksan ko yung harness? Kasi tino-troubleshoot ko muna. Tulad nito, papakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung red wire. Oh, nag-uumido. Ayan. Close up natin ha. Ayan. Nag-uumido. Plus, tingnan niyo yung ayusin nating wire. Oh, yung orange, ganoon din. Nag-uumido na. Ayan. Ayaw mag-close up. Yun. Pucha, ayaw. Times 2. Yun oh. Grabe. Yan oh. Kitang-kita oh. Oh. Di ba? So, ano mangyayari? Pagka ganyan, ang tawag diyan isa nagkakaroon ng resistance yung mga wire. Ayan oh. Kakaroon ng resistance. So, paano natin masabing goods pa yung terminal o yung duktungan? Tulad nitong negative, pakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan niyo yung negative oh. Ang linis pa oh. Tingnan niyo yung copper. Ganda pa nung copper oh. Diba? Hindi nag-uumido, hindi nagkukulay black. Magandang maganda pa. So, kukumpara nyo rito, yan o. Yan, nag-uumido, nagkukulay berde. Tapos parang maaagnas yung copper. So, ano mangyayari? Resistance. Pangalawa, mag-overload. Ibig sabihin, yung kuryente mag-i-stay lang sa wire. Hindi dadaloy ng maayos papunta dun sa patutunguhan niya kung saan yung dapat niyang supplyan. Same din dito sa orange. Ayan o. Resistance, di ba? So pag may resistance yung wire, ano mangyayari? Pupundat yung ilaw, di ba? So simple, troubleshoot. So pag nag-power up, hindi lang basta sinalpak. Kaya nga hindi po pwedeng plug and play eh. Kasi nga meron tayo mga ito troubleshoot. Katulad nito, luma na yung motor, di ba? So isang explanation na bago tayo gumawa ng power up, yun nga sinasabi ko sa inyo, yung pagwa-wiring setup, napakahalaga is troubleshoot mo na. Ayusin mo na natin yung main harness para ma-regulate ulit yung daloy ng kuryente. Okay? So, ayan. Times 1 tayo. Balik ko lang yung camera sa normal. Nakita nyo naman yung problema, no? Pinakita ko yung differences ng mga terminals o yung mga duktungan niya sa stock. Ayan. Binuksan ko. So, tinanggal ko yung mga cover na kulay blue. No? It's either blue or black. Kung ano man yung cover niyan. Titignan nyo. Kasi, kahit bago yung motor, kung loaded na ng mga accessory tulad nito, tingnan nyo yung ginawa sa busina. Walang play. Asa ng play. Tapos relay, tatlo. 'Di ba? Oh, ayan oh. MDL dalawa, isa busina. So, tatlo. So, wala nang problema sa akin kung magre-relay kayo. Huwag niyo lang i-overload yung accessory wire. Huwag niyo lang bugbugin yung galing dun sa ignition coil o sa ignition key sa susian. Kasi tinan niyo nipis ng wire oh. Gauge ano to? 20. Gauge 20 or ano to? Gauge 22, parang ganun. 20. Manipis eh, oh. Manipis ng wire. Manipis talaga. So, sa Smash, yung sinasabi ko, Suzuki, manipis po talaga yung wire niya. Kasi nga, pang stock. So, kailangan nating i-upgrade. Kailangan nating ayusin, troubleshoot, bago natin i-power up, i-wiring setup. Para mag-stable yung current flow. So, mawawala yung resistance. So, kahit gamitan nyo ng tester yan, readingan nyo, magkakaroon ng resistance. Hindi mariread kagad yan. Okay? So, ganun lang kasimple. So, huwag kayong magalit kasi ako, nagtuturo lang ako, nagbibigay ako ng idea. Eh kung magagalit ka, ibig sabihin, magaling ka na, o di skip mo na lang yung video. Ganun lang kasimple. Kasi sa akin, ang purpose ko is matuto kayo. Sinishare ko lang din yung kaalaman ko. Na, eto meron tayong ebidensya. Isang halimbawa lang to. So sa bawat araw-araw o yung ginagawa ko motorsiklo na ganito, nagwa-wiring ako, hindi ako basta nagsalpak, kakabit, hinang, hindi ganun. Laging kasama yung pagto-troubleshoot, yung pagre-repair muna ng harness. Binabalik ko sa stock, then inaayos ko. Saka ako pina-power up, pina-wiring setup. Then saka ako ino-organize yung mga i-install o yung mga dati na naka-install katulad nito, ire-reposition ko yan, aayusin ko yung pwesto para maluwag at the same time hindi ganito no, walang vibration. So paano lalakas yung tunog? Ang ganda pa naman no. Blue punk. Oh,
Blue punk yan, oh. Putsang mahal yan. Oh. Tapos ang tunog ng ano, pototoy. Tunog pototoy, blue punk. Wawa. So, yan. Antayin nyo. At least tinuruan ko na kayo. Antayin nyo na lang pagka natapos ko. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng wiring setup na hindi plug and play ha. Yung talagang inaayos. Versus dun sa may mga nagsasabi, may mga nakikita ko, no? Yung mga nagsishare sa akin na, sir, ito, ba't ganito? Plug and play na, ganito. Eh di, gusto nyo doon, try nyo. Hindi ko naman kayo pinipilit. So, wag nyo lang akong kukulitin na, ano, na kung bakit ganun. Eh, sarili nilang diskarte yun. Ako, sarili ko rin diskarte to. And ito, natutunan ko to kay Mentor Becky Works. Okay? So, walang plug and play pagdating sa wiring setup. Yun lang masabi ko. Okay? So, abangan nyo lang. Team Becky Works. At papower up natin to. Abangan nyo to. Ayusin ko muna yung main harness. Alright? Naka full wave na rin yan, no? Ayusin ko yung kanyang full wave wire. Yung wiring, ha? Ayusin ko full wave wiring. Yan, no? Yan, kung gaano kagulo, ha? Tignan nyo yung before and after. Yan, no? Yun yung before, sagi, and sanda mo ka lang relay. Versus mamaya, tignan natin kung ganito pa rin ba. Ulan, busina, halos ayaw gumalaw, oh. Diba? Ayaw mag-vibrate, oh. Ayan, ayusin natin yan. Okay, abangan nyo lang. Yun, so yan, 12:44 ng madaling araw. At tapos na yung kanyang motor sa power up lines. Ito, iniwan ko kasi para yun sa dual contact signal light na supply, yung switch. Then, ito yung busina. Yan, blue punk. Tingnan natin mamaya kung gano'n nakalakas. Pero hindi tayo bubusina ng malakas na malakas, no? Siguro pitik lang kasi nga, madaling araw na. So, yun yung wiring, double check. Ayun, no? Naka-digital na, nakakabit na. Then, ito na yung kanyang switch ng MDL. Gusto niya kasi dito. Yan, no? Gusto niya dyan yan, Senlo. Then, Senlo rin po yung kanyang MDL. Ito yung wire, no? Yan, naka-ready na. Then, saan ba nakalagay yung balas? So, dito yung balas. Ayun, no? Nakatago. Busina, ganyan. Ganyan ng diskarte ko, no? Sa kabila, dito naman, tiklop. Para, excuse me, mapagkasya. Then, dito yung power relay. Ayan, no? Tapos, wire. Bumaba doon. Yun, no? Baba doon. Papunta rito. Ayan. So, ayan. Walang daya. Ayun, no? Malinis. Okay, malinis siya. Sige, sir. Tanggalin mo. Ayan, no? Yan, oh, yan. Para kitang-kita, oh. Ayan, ha. Wala lang sala sa labat, malinis, and then organized. Then, yan, makikita nyo, may mga hose-hose yan. Hose po yan, ha. Hindi yan one. Ito yung wire, oh. Malinis po yung wire. Oh, yan. So, naka-full wave na po ito. Hindi ko lang sure nag-full wave. Pero, nirefix ko lang yung full wave niya. Inayos ko lang po yung wire kasi nagdikit-dikit na. Kaya pala ang charging kanina is mababa. No? 13 lang. Hindi maabot ng 14. Nung, inayos ko, tignan natin. O, yan, nakakabit na yung battery. Ayun yung may label, oh, power up, saka horn. Okay? Then, ayun yung stock na fuse. So, ayun na. Motolite lang yan, ha. YB5LA. O, yung mahaba. Pares sa motor kong Rider J. Then, digital panel. Then, voltmeter. Passing. Yan. Tapos, switch left and right na may hazard. Busina, dito yung switch, bago lahat yan. Lahat ng switch niya bago. Okay? Ayan na. So, abangan nyo to. At tatapusin ko ngayon. Kakabit na lang. Then, finish na to. Tingnan natin kung gaano kalakas yung power up lines at ano ba yung improvement versus dun sa kanina. Kanina talagang pundat, eh. No? Then, nandito yung MDL. Dito ko kinabit. Ayun, no? Ayan yung MDL. Ayan. Tapos, yung headlight. Ito yung headlight. Kakabit ko na rin yan. O, yan. Para mamaya, assembly. Yun yung fairings. Yan, o. Assembly na lang. Then, tingnan natin yung resulta. Alright. So, abangan nyo lang. At pipix ko pa ng, at meron pa i-rever na isa yan. Sa dual contact signal light. Para gumana yung kanyang white. Okay. So, abangan nyo lang to. Yun. So, yun. Madaling araw na, no? Anong oras ba? Alauna 41 ng madaling araw. So, ito na yung motor ni boss. Finish na. Yan. Nakakabit na yung Senlo. Senlo po yan, ha. Senlo. Then, signal light na dual contact.
And LED brake light. Yan. LED brake light po yan. Then LED rin yung kanyang signal light. Hindi po ito dual contact. Then voltmeter as is pa rin. Passing, dagdag tayo. Yan, passing switch. Underglow, andito yung switch sa ilalim. Dito. Yan, dyan sa ilalim. Yun, oh. Then, digital panel. Okay, so testing tayo on. Yan, bukas. Ang voltage niya is 12.7. Okay, ayun. Buksan natin yung headlight. Diretso na po ito. Yan. Headlight. Tapos, high. High tayo. Tapos, MDL. High na rin. Rekta high na. Yan, high. Tapos, ito yung hazard niya. Left to right. Mag-hazard na yan. Yan. Hazard. So, yan. Wala nang kurap, oh. Then, park light. Pag gusto buksan yung park light, bubuksan niya lang dito. Papatay niya yung hazard or signal light. Ayun. Yan. Ganyan siya. Okay. So, hazard natin. Yan. Hazard. So, yan. Walang kurap. Then, testing natin. Voltage. 11.9. Businang konti lang at madaling araw na. O, yun, oh. 0.1, 0.2 lang yung binabawas. Yan, walang kurap, oh. Walang daya. Motolite lang yung kanyang battery. Walang kurap. Okay, so yun lang. At sa mga gusto mong pagawa, PM nyo na lang ako. JGA Humble Works. Ito yung Smash 115 na last time kong ginawa, hindi ko lang na-i-vlog. Pero ngayon, na-i-vlog ko siya through power appliance wiring setup. Philips T19. Senlo. Dan na po tayo sa motor niya. Alright, so yun lang. JGA Humble Works. Sa mga gusto mong pagawa, PM nyo lang ako sa aking FB page or YouTube, JGA Humble Works. Maraming salamat po and to God be the glory.